Maadjong buntag mga kapaglaom og welcome sa Let's Pray Visayas. Happy Sabbath sa ato nga tanan nga mga kapaglaom og amo kamong giabi-abi na usab nining atong programa nining kabuntagon. Each day, as we approach the end of time and we are constantly faced with sudden disasters and conflicts, adunay giingon si Ginoong Hesus sa wala pa siya mikayab ngadto sa langit. Let not your heart be troubled, yet believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If we were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Makita kini sa John chapter 14 verses 1 to 4. Di man nato makita ang Ginoo sa atong tapad mga kapaglaom. Apan siya nagapasalig na iya kitang pagaubanan sa mga panahong sama niini. Busa kita magpasalamat ug magampo kita para sa iyang giya dinhi sa atong 777 prayer. At kung gihangyo ang katilingban ug ang mga kapaglaom sa pagdungo sa inyong mga ulo. Mahigugmao na mong Dios, nagaduol na usab kami kanimo niining taknaan. Nagpasalamat kami sa bag-o nga adlaw nga imo na usab gihatag kanamo, diin kami makapadayag sa among mga pag-ampo, maghangyo sa imong pinasahi nga panalangin, ug labaw sa tanan magdawat sa imo nga paghatag kanamo sa kaalam, sa kapiskay panglawas, ug labaw sa tanan sa kalig-on sa among pagtuo. Ako usab nagaampo Ginoo nga imong panalanginan ang tanan nga nagtan-aw niini nga maong programa. Ihatag kanila ang langit nung kaalam, ang kusog ug labaw sa tanan ang kadasig nga among mabatnan bisan pa sa bisan unsang mga challenges, mga pagsulay ug mga kalisod niining kalibutana. Salamat Ginoo sa gahom sa Espiritu nga maoy makiguban kanamo niining taknaa. Kay kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Amen. Let the fresh glories of each new morning awaken praise in your hearts. Happy Sabbath mga kapaglaom and welcome usab sa Let's Pray Visayas. Help me welcome our new kapaglaom as well, kapaglaom Jason. We are blessed that we have a new kapaglaom na pod nga ni-join na to karon, no? Yes, welcome kapaglaom Jason. Welcome. Salamat kayo kapaglaom Renan. Nalipay mi sa imong pakiguban karon. Thank you po kayo sa invitation. Salamat kayo sa ato ang Let's Pray Visayas team sa inyo nga pag-invite sa ako adin. Right, and if you notice mga kapaglaom, our family is growing and this prayer community is growing. So praise God for that. So once again Jason, kapaglaom Jason, welcome sa atong programa. O karong buntaga, ato na sa abi-abihon ng mga prayer request and praise reports sa atong mga higala gikan sa nagkalain-laing dapit sa Visayas, ingon man sa gawas sa nasod. Yes, Pastor, even Jesus has directed us to present our daily needs and to cast our cares upon Him. Amen, kapaglaom Renan. God gave His assurance that our prayers will be heard. Busa, atong i-claim kini nga mga saad sa Let's Pray Visayas. Kauban ni Kapaglaom Jason, Kapaglaom Renan, o kapaglaom Pastor Lilord, kay dinhi sa Let's Pray Visayas, dili ka maginusara sa pagampo. Good morning and happy Sabbath, Pastor and kapaglaom Jason. Welcome once again. kapaglaom Renan, thank you. Happy Sabbath. Right. And mayong adlaw ipapahulay sa mga kauturan naton dira sa mga kailungguhan sa Iloilo, sa Bacolod, and sa other parts of the Philippines nga istorya sang lingwahe nga Ilonggo, no? Sa Soksargen, may ara kita damo nga mga taga-sunod sang aton programa nga mga kailungguhan dira. Subong man sa mga kapaglaom nga ara sa Sultan Kudarat kag sa North Cotabato, mayong aga sa inyong tanan. Ginapanamyaw ko man ang mga kauturan dira sa Surala Seventh-day Adventist Church sa South Cotabato, kag ang akong parents si Mr. and Mrs. Peralta sa General Santos City. Mayong buntag and salamat sa pagsunod sa amo programa. Ato sa pasalamatan ng ato nga mga
kaigsuunan diha sa Bohol tungod sa ilang successful nga care group ministry Oh, praise celebration. God. Harvest and celebration nga gihimo last October 6, nahimo kining magmalampuson. Ug karong adlaw dinhi na usab sa Cebu. Atong gi-welcome usab ang atong mga kapaglaom diha sa East Visayan Academy Gymnasium. Nining taknaa, nagpreparar na sila alang usab sa harvest and celebration nga gihimo sa care group ministry. Oh, praise the Lord. Ato sang ipaabot ang ato nga greetings diha sa Bukidnon, no? Ingon usab sa Butuan. So, ato po ipaabot di ato ang greetings dito sa Quezon Bukidnon, sa Valencia City, labi na sa Mountain View College, no? Yes. Naiuban nga nagpasidaan sa ilahang mga pagampo po. And doon na santay mga nagsunod sa atong programa dito sa Canada. Atong gipasalamatan o gi-greet ang pamilya Sabsal. Ate Raquel, salamat kaayo sa imong pagsunod o pagkauban nato sa matag Sabado nga kini nga programa atong ginapasibya diha sa Facebook o alang usab sa atong mga higala diha sa Las Vegas. Ang akong pinalanggang papagmama si Lemuel ug Carmen nga kanunay nagsunod sa atong programa, akong mga igsuon Lemuel Jr. ug si Heidi kauban sa ilang mga pamilya. Welcome kamo sa atong programa dinhi sa Let's Pray Visayas. No, kasama nila pastor ang mga kapaglaom ato nga hinumduman mahimo nato makita ang Let's Pray Visayas broadcast via TV, Facebook Live and FM radio simultaneously, no. Catch us lang every Saturday from 7:30 to 8:30 by tuning in your local TV channel 25 if you are from Cebu, or tune in your CPAC FM radio 88.7 if you are from Morsha, Negros Occidental. Or if you have Wi-Fi connection at home or mobile data, you may watch us through Facebook Live and pray with us. Alright. And mga kapaglaom, amo lang i-clarify nga sugod sa October 27. Ang atong time slot diri sa Cebu will be the same as of our GSAT Channel 33 broadcast nga 7:30 to 8:30 in the morning. Same as our Facebook Live. So katong mga nagsunod nato sa Facebook Live, please take note that on October 27, instead of 7 a.m. to 8 a.m., it will now be 7:30 to 8:30 a.m. And we also have replays every Saturday night from 7 in the evening up to 8 in the evening as well. And mga kapaglaw, we are so excited here in the studio tungod kay karong October 27 atong himuon ang usa ka anniversary special nga program dinhi sa Let's Pray Visayas. And we are so excited na aming mga ipapipila ka mga i-share ninyong atong gihimong mga programa nga I'm sure kitang tanan malipay niini. And yes, sa gihapon kamo among ginaabi-abi sa pagpadala sa inyong prayer request and praise reports sa pag-text or tawag sa o kani ang mga numero nga inyong pwedeng tawagan or sendan sa inyong mga text messages 0947-413-7010 if you're using Smart, and if you're a Globe subscriber you can also send it to 0977-240-7298. If you're in Cebu, you can also call our landline. It's 412-2100 local 120. Mahimo sad na ma-access sa social media through Facebook, Instagram, and Twitter accounts by searching Let's Pray Visayas, and we will hear you out mga kapaglaom. Salamat kapaglaom Jason. O kung galing na ay mga confidential prayer request, kung dili ninyo ganahang i-air kini, kindly indicate ang word na confidential aron maampuan sa gihapon diri sa mga atong mga membro sa Prayer Warriors, composed of brethren and pastors na andam maminaw kaninyo. And so this morning we have another interesting topic. Kapaglaom Jason, what do we have for today? Ato nga mahinumduman kapaglaom Rena, no, for our discussion today. Ma-remember na to, on the Mount of Olives, the disciples Peter, John, and James eagerly asked the signs of His coming, of Jesus coming, and of the end of the world, as they were perplexed of how can a magnificent temple can turn into rubble. And so Jesus foretold that what will they expect and what will the people do that they might be ready when these things shall come to pass, because it will surely come to pass. Now, muna ato ang topic karon tungod kay preparing for the crisis and disasters, my God. No?
Ato mabasa from Desire of Ages 6:9, all these things must come to pass, said Christ, but the end is not yet come. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows pa lang, no? Christ said, as the rabbis see these signs, they will declare them to be God's judgment upon the nation for holding in bondage His chosen people. They will declare that these signs are the tokens of the advent of the Messiah. So daghan ang mga pangitabo, no? Kamatay, kagutom, mga gubat, no? Dungog-dungog may tungod sa gubat. And these happenings or these events seem to be happening now, Pastor, no? Yeah, presently. And can you kindly enlighten us as to how can we prepare now that we seem to be seeing these things happening now? Exactly, kay kinahanglan man gud yun nato nga mas masabtan pa yun, no? Pastor, pwede ta makahisgotan. Yes, daghang salamat and kapaglaom Renan and kapaglaom Jason sa pagdala usab niini nga maong discussion, especially alang kanato mga pinalanggang igsoon, kinahanglan usab kita masayod niini tungod kay musugot ag dili sumala pa ni Hesus mahitabo kini nga mga kagul-anan, days of sorrows. So nakita nato mga pinalanggang igsoon sa libro sa Desire of Ages nga si Ginoong Hesus mismo nga naghatag siya og warning. Unsa ni saya sa warning? Mga Pasidaan. Pasidaan. Okay. Pahimangno. Pasidaan. And then sa iyang paghatag og pasidaan, walang niya biyai usab ang mga tawo nga iyang gihatag og pasidaan. Kundi iya sab gihatagan og assurance, paglaom nga bisan pa nga moabot kini nga maong mga panahon sa kagul-anan. Sa lahi nga pagasulti lagi siya, ayaw mong kabalaka. Okay, kay naghatag usab siya og dakong paglaom. Well, sa atong nahibal-an, kung atong basahon ang pulong sa Ginoo, sa paglalang sa Ginoo sa kalibutan, maayo ang tanan. Doon na siya ay maayong plano sa matag usa. Og iyang gihimo ang tanan, doon na siya purpose niini alang sa kaayuhan. Apan ang storya nagingon tungod sa pagsulod sa sala, doon na nay mga kadaot. Daghan kaayo dako kay ang resulta, no? Makita ginato ang diferensya ba? Ma-imagine na lang nato kung unsa ka ang kalibutan kung wala pud ang sala. Diba, no? Na unsa ka perfect ang kalibutan kung walay sala. Pero wala sa siguro yung challenge kung walay sugod sa sala. No? Well, sumala sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, apil na usab sa iyang mga warnings, nagingon siya kining mga butana moabot sa kaulahian ka panahunan. Og ang handom sa Ginoo, iya kining gihatag nga mga warnings aron sa pagpangandam usab sa mga katawhan. Kung mahimo, maandam ta niini ug dili ta maapektuhan sa maong mga kagubot. Makita ginato ang pagagpas ni Ginoong Hesus para sa ato ang kaayuhan ba? Kay kinahanglan yun para sa iyaha nga kananaang mapasidan-an yun ta. No? Kaya ron di ta makurat, makapangandam. Yes. Sama sa panahon ni Noah, before gihinluan sa Ginoo ang kalibutan, Right. it took 120 years si Noah nag-warn. Sumona nga sa ato usab nga kapanahunan, pila naman ta ka mga katuigan nga nanglabay sukad sa atong pagkatao, ang mao nga warning nagpadayon. So kining mga calamities nga niabot sa ato karon, usara di ay kini sa mga gitugot sa Ginoo aron usab ang iyang mga katawhan mahatagan og pahibalo nga kining mga butanga mga hitabo. So gitugot lang gyud siya, Pastor, no? Dili ingon nga kabubuton gyud siya sa Ginoo. Yes. Gi-allow lang niya. Ang gikuhaan, gi-override lang niya nga nasa purpose nga ma-warning ta. No, papasidan ta. Yes, mga pinalangga nga mga kapaglaom. And because of this, daghan man kung atong tan-awon tong gisulti ni Ginoong Hesus, daghan mga gubat, Oo, gi-enumerate niya. kagutom, pagpatay. Unsa pa ba ninyong hibalan? Bisan ang kana siguro mga typhoon karon, apil naman na sa niadto. Mga kinaiyahan nga makadaot lihok sa kinaiyahan ba nga dili na to ma-prevent, no?
Ang atuan na lang yun is ang atuan nga pag-mitigate ba kung unsa lang galing ang atong mahimo para dili dako ang impact. Usa sa pinakadakong nakadaot sa katilingban karon katong nahitabo nga tsunami dito sa Sulawesi, Indonesia. Indonesia. Unya pagka linog, kusog man kay itong linog. Suppose gi-expect na to nga na ay tsunami nabi. Pero according to the report, pag linog na apektuhan ang ilang kanang instrument nga maoy mo warn unta nila nga dunay tsunami. Mao nang mga tao murag kumpiyansa lang sila nga why himay mo tsunami. But ang storya na gayon nahitabo yung tsunami o linibog. It turned out to be a disaster yun. Linibog ka mga nakalas nga kinabuhi. Well, ang warning sa Ginoo naghatag ka nato og pahibalo nga ang handom sa Ginoo nga malikay gyud unta ta. Niini nga maong kapildihan sa maong pagpangalagad nato sa Ginoo. Mao na nga siguro mangutana ta unsa may angay natong andamon karong panahon. Siguro kaning mga panghitabo, Pastor, kinahanglan makapahinumdum na ni sa ato nga siguro magtinarong na ta sa atong pagkinabuhi, no? Natin ipang-plaster sa ato ang kinabuhi siguro mga kapaglaong. Kay giwarn naman ta ni Jesus, warning message. Di na to siya kwaon negatively, kundi positively nga, uy, ginatawag gyud ta sa Ginoo. Oo nga. No, magpasalamat ta kay di ta magpasalamat nga daghan ang napakyas or na alaot tungod sa mga natural disasters. But kini gipakita sa ato aron kita magsugod na taog andam dili na ni siya ang panahon aron maglaroy-laroy pa ta. No, so kita magsugod na gyud ta o paduol na gyud ta sa Ginoo kay these are signs that He is coming soon and gi-warningan na tadaan. Sa una pa. Okay, so mga pinalanggang mga kapaglaom, pipila ka mga punto nga among i-share ninyo. Kung unsaon nato pagpangandam niining kapanahonan. Si San Pablo dunay maayong tambag nga makita sa Roma kapitulo 13 mga bersikulo 11 ngadto sa 14. Unsay giingon sa pulong sa Dios? Nagingon si San Pablo, "Put on Christ and do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed." Pagkanindot nini, di pa hinumduman ta nga kung sa panahon nga nituo ka kaniadto karon misamot pag yun ang pagkahaduol sa pagbalik sa Ginoo. Mao na nga kini nga maong mga ilhanan or kining maong mga kapakyasan o mga kadautan nga niya karon mga ilhanan ni nga duol na gyud mo balik ang Ginoo. And then ipadayon siya sa verses 12 and 13. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness. Sabi ni Saya pa ni mga igsoon, ato nang hunungon, isalikway ang pagbuhat sa mga dautan nga mga buluhaton. Ug unya, let us put on the armor of light. Isulob ta ang hinagiban sa kahayag. And then, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. So gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ta nga matarong diha sa iyang atubangan tungod kay gusto niya nga makopya nato ang iyang matarong nga mga kinaiya. In relevance po sa mga batan-on karon nga mga kapaglaom pastor. Ecclesiastes 12:1 reminds us nga, remember the Creator in the days of your youth, before evil days may come. No, kaning evil days, kaning mga disastros, daghang mga disaster, kaning ginatawag ni Jesus Christ nga sa umalabot nga panahon, sa ulahing kapanahonan. Praise the Lord. Pagkanindot mga igsoon. And gusto sa Ginoo nga mahinumduman nato siya. Di nato siya malimitan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. That's why in verse 14, which is the last, nagingon siya, put on the Lord Jesus Christ. Gibalik yun niya. Sa verse 11, put on Christ. Pagka verse 14, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Kini nagpahatag ka nato og pahibalo ni
niining taknaa nga wa nang lain nato nga magdala diha sa kaluwasan regardless sa ato nga pagtuo o pundok sa pagtuo. Si Ginoong Hesus lamang ang ato nga naghatag og assurance sa atong kaluwasan. That's right. Thank you so much, Kapaglaong Pastor. And mga Kapaglaong, let us remember that God permits plagues to come, that the world may take heed, that sinners may be afraid and tremble before Him. Makita nato ni sa Manuscript Releases Volume 3. But even these things happen and men fear, those who believe in God will hear His voice amid the storm. Yes, Kapaglaom Renan. Sumala sa atong first verse nga nabasa kaganiha, nagingon si Ginoong Hesus, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Hadlok kini sa mga wala na kabalo. Apan kita na nga nasayod sa Ginoo nga si Jesucristo, kita magaandam o magapamatya sa mga pangitabo sa ulahing mga kapanahunan. Sakto ka na, Kapaglaong Pastor. And sometimes we are fearful for the death that we might face through accidents or sudden pestilences. But one thing's for sure that we should fear is that if our time comes and we are not ready, so sa atong pagpangamuyo sa Ginoo, ipadayon alang sa atong kaluwasan as He promised. So we are not to lose hope, mga Kapaglaong. Yes. Let us contemplate solemnly on what Jesus said on Mount Olives. Take heed to yourselves, lest at any time you will be overcharged with the cares of this life, and so that day come upon you unawares. Before we listen to a wonderful song this morning, let me leave you that watch and pray always, that you may be accounted worthy to escape things that shall happen and to stand before God. Let's pray Visayas. We'll be right back. They say sometimes you win some, sometimes you lose some, but right now I'm losing bad. I've stood on this stage night after night, reminding the broken it will be alright, but right now I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. What will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing a little faith is all I have right now. But God, when you choose to leave mountains and move above, oh, give me the strength to be able to sing, it is well with my soul. I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. Well, I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. You've been faithful, you've been
'cause I know you're able. I know you can. Well, I know you're able. I know you can. Save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow, I know the hurt would all go away if you just say the word. Even if you don't, my hope is you alone. My hope is you alone. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Good morning once again mga kapaglaom. You're watching Let's Pray Visayas. And di na nato tugayon pa, at this juncture we'll be reading the prayer request sent. Una na to nga mga prayer request gikan kang 5993 last digits, no? Maayong buntag sa inyo pastor, tabangi kog ampo sa akong inahan diha sa Leyte nga si Babing Mamulo. Daghang salamat and God bless from Erlinda Camarillas from Batanes, iyahang anak. So ato ni ngayon po pastor, no? From 6866. Let's Pray Visayas. I wanna thank you sa pag-include sa akong prayer request kay nakapasar jud ko sa civil service exam. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Glory to God. God bless sa program ninyo. Salamat, no, atong iampo sa atong prayer report. 7009, no, nag-text siya, Happy Sabbath Day ug ako ipa-pray ako anak nga maulian na iya ubo. Rotrot ni sa Kibawi, Bukidnon. Okay, no? Same sender? Oh, same one. Sorry. Okay, napod tay prayer request from Facebook, no? Si Bob Miller from Pennsylvania, USA. Nagingon siya, could you please pray for my wife, Tammy? She has 2 tumors and is in pain every day. Thank you. No, so kinahanglan pud din nato rin po. Daghang salamat sa mga thank you for those who are sending prayer requests online. So, gi-encourage mo namo mga kapaglaong na kaning mga prayer requests na ginapadala sa atua, it will be best if we can also write it down sa atuang mga prayer books kay para maapil ni siya og pag-ampo dili ilang diri sa programa kundi ato ni silang apilon sa pag-ampo every day sa atuang daily devotions. Okay, so akong gihangyo ang atong mga kapaglaom sa pagdungo sa atong ulo aron sa pag-ampo. Mahigugmaon namong Dios, salamat nining panahon nga diin kami makahangyo kanimo alang sa among mga kahigalaan ug mga kapaglaom. Ginoo, among ampo ang imong pagpanalangin ni Sister Babing Mamulo. Kini nga hangyo gikan sa iyang pinalanggang anak nga si Erlinda. Layo sila apan naghangyo kami Ginoo nga imo silang usahon sa pagbantay, paghatag o maayong panglawas ug labaw sa tanan sa paglig-on sa ilang pagtuo diha kanimo. Amo usab nga gihangyo ang imong pagpanalangin alang kang sa request ni Rutrot tungod usab sa iyang anak nga nagsigi pa ang maong ubo. Naghangyo kami Ginoo nga imo nga panalanginan ang iyang pinalanggang anak nga maayo na kini. Usa-usab sa pag-ambos, pagpasalamat kanimo o Dios tungod usab sa pagpasar sa amo nga kapaglaom nga nag-express sa iya nga pasalamat diha kanimo tungod usab sa kadaugan na iyang nabatnan sa panahon nga siya mikuha sa civil service exam. O Ginoo, amo usab nga hangyo ang imong pinasahi nga panalangin for the request of Mr. Bob Miller
you know, his wife is suffering a tumor right now. So we pray that you will bless them, take care of them, and if possible, if they go to a procedure, medical procedure, may you watch over them and bless all the doctors and the rest of the medical staff to make them as your instrument so that these maladies will be okay someday. Amo kining hangyo ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. God is waiting to bestow upon us His blessing. It is our privilege to drink largely at the fountain of His love. So, magpadayon kita mga kapaglaom sa ato ang prayer requests, and this time we have a caller. Hello? Hello, good morning. Who do we have on the line, please? This is MJ. Hi, MJ. Welcome to Hello. Let's Pray Visayas. How can we Hello, pray MJ. and praise with you today? Yes, so first I wanted to have a prayer for Thanksgiving for because one of my friends have passed the civil service exam. The results just came out this week, October 10th. So she passed the exam, and also I would like to have a prayer request as well for our fellow church mates that are having some because they're having some They're having illness problems. Difficulties yes, ba karon? no, not illness physically, but they're having some problems with the church because we have a church there back in my hometown in Isabel, in Bantige, Isabelete. So the church has been rebuilt recently, and the members have been revived recently as well. However, our enemy is not happy about it. So he's been doing things or using other instruments in chanting or giving our members some difficulties there. So I wanted to ask for to pray for you guys to pray with me together so that it will give them more strength and for God to give them more faith in their religious life. And also for the success of the crusades that has been happening in Palumpon lately as well. So there were a lot of souls that we have taken to God's feet, and hopefully they will stay strong in their faith as well, and God be with them on their journey as new Christians. I Yeah. see. All right. Well, MJ, know that the church in Isabelete must be doing something really good. That's why the enemy is not happy. But we praise God that we have, the privilege to pray, and this is our only weapon is prayer to combat our enemy. Yes, that's true. So, That's true. MJ, I would just like to clarify, these are your church mates back home, right? Yes. Who were having problems? Yes, the whole Isabel district is doing a lot of crusades in different locations. Right. So everybody has been contributing to God's work. Okay. So hopefully that the activities that they have been doing back home Right. will not go to waste and will not be in vain. Right. It will not be in vain by God's grace and intervention. What was the name of your friend who just passed the civil service exam? Can we get Yes, her name? name is Spanish Cantinas. I'm sorry, what's the first name? Spanish? Canis. Canish? Yes, Canish. Canis. Cantinas. All right. Okay, well, thank you so much for calling in, Kapaglaom MJ. Please stay with us
our pleasure. And we would like you to please stay with us as our Kapaglaom pastor will lead us in our prayers. And we also invite our viewers to please pray with us. Okay. Daghang salamat sa pagtawag MJ, and ako kang hangyoon kauban usab sa tanan nato nga mga viewers sa pag dungo sa tong ulo alang niining pag-ampo. Father in heaven, we would like to praise you for the success of your work there in Bantigi, Leyte. Salamat Ginoo sa pag-rebuild o pag-revive sa maong iglesia. Apanasayod kami nga luyo ni ana doon na usay mga pagsulay nga niabot sa maong mga kaigsuunan. Naghangyo kami Ginoo nga ikaw magalig-on sa ilang pagtuo, maghatag kanila sa ilang mga panginahanglan, ilabi na Ginoo sa pagpadayon sa maong building. Kami nagampo nga ikaw mag-provide sa mga paninapi o makahimo usab sila sa pagtapos ni ini, labaw sa tanan mahimo silang magmalipayon sa ilang mga buluhaton. Amo usab nga pasalamatan ang imong paghatag og kaalam sa pagpasar ni Sister Canis. Siya nagpasalamat kanimo Ginoo tungod usab sa iyang kadaugan sa pagpasar sa civil service exam. Ug ako usab nag-ampo Ginoo sa mga kauban sa simbahan ni MJ nga nagpreparar ug naghimo sa maong crusade sa Palumpon, Leyte. Nagangyo kami sa balang espiritu nga magagahom kanila nga ang tanan nga mga kahigalaan nga nagtambong sa maong krusada sila usab makaila kanimo o makadecide usab sa ilang kinabuhi sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat Ginoo sa imong kaayo nga gihatag sa among mga kaigsuonan ug salamat sa imong pagpaminaw sa among mga paghangyo. Kining tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you MJ. Thank you so much. Unceasing prayer is the broken union of the soul with God so that life flows into your life. No, ato nga basahon ang next nga mga prayer request, no? Gikan sa Masbate ni siya, no? Nag-phone call ni siya ang iyang nga mensahe mga kaigsunan. Good morning, let's pray. Ako unyang ipaampo among maayong panglawas para maka-attend kami sa prayer meetings, no? Salamat. And then from 2715, good morning, happy Sabbath. I am Anbe Alvarez from Masbate. I am destined teacher in a distance station. Please pray for my transfer in my barangay. Thank you and God bless. Nyagikan pod kang 77709. Happy Sabbath. Ako pray ako anak na maulian iya ubo, no? Rotrot o katuning ganina pod, no? And then 1712. Good morning. Akong gipaampo akong inaanak na si Janice Corpus na na-admit sa Kapatagan Provincial Hospital. Naunta maayo na siya kay 1 week na siya na-admit ug mubo ang iyahang platelets, no? Salamat. Ato nang iampo. Unya si Hilarion Paran from Negros Occidental nagpaampo pud siya. Maayong buntag, akong ipapray unta akong anak na naglisod sa paghawa sa trabaho. Na mubalik na sad siya sa pagsimba kay galisod siya tungod sa ilang trabaho. Salamat, Pastor. No? So ato na siya nga ipaampo. Dan salamat kayo mga kapaglaom sa inyong pagpadala sa mga pag-ampo ninyo. Ato nga ihatag ang panahon kang Pastor alang sa ato ang hiniusa nga pag-ampo. Okay, ato na sa vidong atong ulo alang sa pag-ampo. Langit no namo nga Dios tagiya sa among mga kinabuhi. Amo na usab nga gidala kanimo kining pipila namo nga mga kapaglaom nga nagpadala sa maong mga paghangyo alang sa ilang pamilya. Una sa tanan Ginoo si Sister Perla. Naghandom nga imo silang panalanginan nga sila kanunay makabaton og maayong panglawas. Ginoo, kami naghangyo nga imo kining ihatag usab kanila. Si Anbay nga sa iya nga pagtrabaho isip usa ka teacher
gusto usab niya Ginoo nga mabalhin siya diha sa ilag yun nga kaugalingon nga barangay nga diin siya magatudlo. Among pag-ampo Ginoo nga moabot usab nga panahon nga imong tubagon ang among mga pangamuyo aron usab siya mahimong magmalipayon sa pagserbisyo sa iyang kaugalingon nga mga kahigalaan. Amo usab nga gisangpit ang imong pagpanalangin sa anak ni Brother Bibi nga mao si Janice. Ikaw nasayod sa ilang kahimtang karon nga naa sa tambalanan, among handom Ginoo nga sa dili madugay mutaas na usab ang count sa iyang platelets ug maulian ang mao nga bata ug maka-uli na sila sa ilang panimalay. Amo usab nga ampo Ginoo ang request ni Brother Hilarion nga ang iyang pinalanggang anak usab nga masulbad ang iyang problema sa iyang trabaho ug labaw sa tanan handom sa usa ka amahan nga ang iyang pinalanggang anak mobalik sa pagpangalaga diha kanimo nga makahatag na siyag panahon alang sa pagsimba kanimo o Dios. Kami nagatuo nga ikaw nagaduaw sa ilang mga panimalay niining mga tagna ug ihatag kanunay kanila ang assurance Ginoo nga kung sila magmatinumanon lamang pinaagi usab niini nga maong mga paghangyo sila makadawat sa imong mga panalangin. Kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among naluwas. Amen. Jesus said to ask in His name and He will give it to us. Padayon kita sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. Gikan ni Robinson Restojas sa Zamboanga del Sur. Akong ipaampo akong apo nga si Christian na admit sa Provincial Hospital sa Pagadian City. Gibayuok o gitakigan siya unta maayo na ang akong apo. Nagalantaw mi diri sa Let's Pray Visayas. Salamat. Gikan pod ni Robert Gondanero sa Siocon, Zamboanga del Sur. Akong ipaampo ang maayong panglawas nako og sa akong asawa. Ingon man sa akong igsuon sa Korea nga sakit ang hawak og tiil. Palihog pod kog apil na successful ang paglarga sa akong isa ka igsuon pagawas og sa akong anak na magmalampuson sa iyahang contest sa Pagadian. Wala nakabalo unsa ni siya nga contest ba kinaot nga ang kabubuton sa Ginoo ang matuman niini. Aduna po tayo na dawat nga prayer request gikan ni Ruth Magawa sa Tagum City sa Davao. Prayers of health for John sa iyahang pancreatic cancer. Gikan pod sa 40504. Good morning, happy Sabbath Pastor and sa imong mga kauban. Magpa-pray lang unta ko na maayon ako sa akong psoriasis. 11 years na ko nag-antos niini o gusto na jud ko maayo. Hinaot pod nga unta makapasar ang akong higala nga si Pingping sa Civil Service Examination. Salamat kaayo o more blessings and peace be upon you all. Gikan pod sa 6756, good morning, happy Sabbath, palihog kong pag-ampo sa ako manghod nga si Donald Hangalay nga tuwa sa hinguog nga makasulod na unta sa trabaho o makabarog sa iyahang pagtuo o maanaa kaniya ang maayong panglawas. So mao kini ang mga prayer requests nato. Sa mga nagpadala og prayer request nga naay problema sa trabaho sa adlawng Sabado or sa pag-eskwela, daghan kaayo ta og mga answered prayers ana padayon lang gito sa pag-ampo ubanan lang yun nato ni sa atong efforts nga mobarog kita sa kamatuoran. So Pastor, okay, malihog ta og ampo. Atong dalon sa Ginoo pinaagi sa atong paghangyo kaniya, magdungo kita sa atong mga ulo. Mahigugmaon namong Dios among gikalipay ang among mga kapaglaom gikan sa Mindanao nagpadala sa ilang mga prayer requests. O Dios, kami nagahangyo nga ikaw magabisita sa ilang mga panimalay nining taknaa aron usab sa paghatag sa ilang mga gihandom. Among una sa paghangyo ang request ni Robinson. Doon na siya ay apo nga si Christian, among handom nga nining mga panahona, himo silang ayuhon na gikan sa bayuok o gikan sa
maong takig nga iyang nabatnan. Now to Dios nga ang imong gahom sa pagpangayo imong ipadagaya diha sa maong panimalay. Apil usab ni Robert, sila naghandom nga makabaton sa maayong panglawas kauban sa iyang asawa. Kung unsa man ang ilang balatian, panalangin ni sila Ginoo, ayuha sila gikan nini. Kauban usab sa iyang paghangyo sa iyang igsuon nga tuwa sa Korea, bisitayo usab kini Ginoo. Ug kung unsa man gali ang mga balatian, ikaw usab ayo kaniya gikan niini. Amo usab giampo Ginoo ang pamilya ni Ma'am Ruth. Doon na siya ay membro sa ilang panimalay nga si John nga adunay pancreatic cancer. O Dios, ikaw ang Dios nga pinakabantugang doktor nga among naibalaan sumala sa kasaysayan sa kalibutan. Kami naghangyo nga imong usab siyang ayuhon aron si John makahimo na usab sa kinabuhi nga normal ug labaw sa tanan makapangalaga diha kanimo. Aduna usab kami higala nga naghandom nga ang iyang amigo nga si Pingping makapasar sa civil service. Ug aduna usay mga pag-ampo sa among higala nga naghangyo nga imong ayuhon gikan sa psoriasis. O Dios, handom kami nga ikaw magabisita usab kaniya, makahatag sa maong panginahanglan tungod usab sa ilang kalig-on sa pagtuo diha kanimo. Among gidala usab sa pagampo si Donald nga kini nga mao nga panimalay imong hatagan sa panalangin sa maayong panglawas, ug apil usab nga si Donald makatrabaho na ug labaw sa tanan makahimo na siya sa pagbarog sa iyang nabatnang pagtuo diha kanimo. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga paghangyo. Kining tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Amen. To our viewers who just tuned in, you may send us a message via SMS. For Smart subscribers, you may send it to 0947-413-7010. And for Globe subscribers, 0977-240-7298. You can also call us if you're here in Cebu. Just dial 4122-100, local 120. No? So, just send in your prayer request mga kapaglaom and we will gladly pray for you and pray with you. Now, atong hatagan og pagtagad ang ato ang mga prayer request, no? From 6171. Pastor, mag-request ko og prayer sa inyo para sa ako asawa naa siya'y Bartolin cyst. Ang pangalan sa ako asawa si Josephine Barles from Tagbina, Surigao del Sur. Daghang salamat og malipayon nga adlaw ipapahulay. From 2703, matod pa niya, good AM, happy Sabbath day. Please pray for JP Rivera for he is in critical condition. Naa daw siya heart failure. No, so ato ang iampo. From 4655, ipaampo nako si Lolo Lando Likayan. Maayon na siya sa iyahang high blood. Si Camille Salaom po ito. No? So ato ang iampo po na. 0081. Good morning. Please pray for my mother right now na siya sa hospital kay giubo dayon medyo ni lower iyaha platelet. Complete healing among gias ni Lord and ang financial provision. Thanks so much from Mirna Sol from Molave, Zamboanga del Sur. God bless sa inyo. So ato ang i-pray, no? Ang last batch sa ato ang prayer request mga kapaglaom, focus ni siya sa health. Ato lang yung lauman nga ang Ginoo mo gini siya ang greatest physician unya di po ni siya magduha sa pag-bless sa tanang mga medical professionals nga nag-atiman kanila. That's right. No? Sige, Pastor. Okay. Ato'y dungo tong ulo. Langit no namong Dios. Dako ang among pagpasalamat kanimo tungod sa imong pagpaminaw sa among mga paghangyo. Ni ana usab kining pipila ka mga nag-request sa imong pagpanalangin kanila alang sa pinakaayong panglawas nga ilang mabatnan. Una sa tanan Ginoo among gidala si Josephine Barles. Ikaw na sayod nga siya nagaantos sa Bartolin cyst. Naghandom kami Ginoo nga imo siya nga ayuhon pinaagi sa imong gahom tungod usab kay siya dunay dakong pagtuo diha kanimo.
Apilo sab si JP Rivera. Niya karon siya sa usa ka critical condition tungod sa heart failure. O Dios, ang maong tibok panimalay naghangyo sa imong kaluoy nga ilang handom nga imo untang iuli ang maayong panglawas alang kang JP. Apilo sab ni Lolo Lando, usa ka hangyo sa apo nga naghatag sa iyang concern sa paghatag og maayong panglawas alang sa iyang lolo. Kami naghahangyo usab Ginoo nining taknaa nga imong dunggon ang ilang mga paghangyo. Apilo sab si Sol, naghandom siya nga ang iyang pinalanggang inahan nga dunay balatian, imo siyang hatagan sa kumpleto nga pagkaayo, dili lamang sa lawas nun kundi apil usab sa espirituhanon. Handom namo Ginoo nga kining maong mga panimalay makadawat sa imong mga panalangin nining taknaa, ug ilang matagamtaman ang imong kaluoy, grasya ug kalipay mao'y maghari sa ilang kasing-kasing. Kining tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. For the grace of God that brings salvation to all men, daghang salamat mga kapaglaom sa pagpadangat sa inyong mga prayer request o praise reports sa atong programa. Keep praying mga kapaglaom, for God will surely hear. Happy Sabbath once again. What God blesses is blessed. Nothing can do us real good without asking God first. Aniya atong kapaglaom willing mo share sa iyahang answered prayers karong buntaga. Let's watch this. In prayer, we can experience miraculous experiences and miraculous things in life. Nagsaad ko sa Ginoo mga kaigsunan nga mo join ko og 1,000 Missionary Movement. Pag-graduate nako sa college, apan miingon akong mama tungod kay mingawon kay siya nako, niingon akong mama nga pwede ra ko mo serve sa Ginoo because we are already a missionary. Pwede ra ko mo serve sa pagtudlo because my profession is teaching. Mao to mga kaigsunan nga I teach in our institution for 3 years. But then nakaingon ko sa akong kaugaling nga kulang pagyud ang akong kadasigon sa Ginoo. Nag-lead ko sa mga batanon, mga kaigsuonan, isip usa ka presidente sa mao nga sa religious mga kaigsuonan og nahimo po kong presidente sa social department. Pero mga kaigsuonan, nakaingon ko nga kulang pagyud gyapon ang akong pagtuo sa Ginoo. Kulang pagyapon ang akong pagsalig sa Ginoo, and I wanted to grow mga kaigsuonan. Mao na nga this year naka-decide jud ko nga mo join na gyud sa 1,000 missionary. Kay niingon ang ako nga kuya, ang ako ba daw nga commitment or ang ako ba daw nga pakigsaad sa Ginoo, is it specific? And I told him, yes kuya. Ang akong gitampo sa Ginoo nga mo inig mag-graduate lang ko Ginoo ug mo take ko sa board exam, bisan wala ko kabalo sa result, I will join the organization of 1,000 Missionary Movement. So niingon siya, kay imo nang pakigsaad sa Ginoo, tumana ka na. Busa mga kaigsuonan, ako kining gituman. Ug pag-abot nako sa mao nga campus mga kaigsuonan, didto nako nasinati kung unsa pa kaday ko kalayo ug unsa pa gyud ay kinahanglan nako i-grow. Isip usa ka Adventista mga kaigsuonan. Mao na nga pag-abot didto, akong gibuhat ang angay nako maarangan bisan tuod ug kabalo ko nga there are also things nga wala ko nakahibalo og unsa akong buhaton. Ug didto mga kaigsuonan, natingala ko ug unsa gyud ka maayo ang Ginoo. Gihatagan ko niya og mga tahas mga kaigsuonan. Nahimo kong usa ka leader sa pinakadako nga event dito sa 1,000 Missionary Movement nga mao ang 1,000 Missionary Movement Day. Actually mga kaigsuonan, wala gyud ko kabalo og unsay akong buhaton. Apan nagampo ko sa Ginoo mga kaigsuonan because I believe that whenever I ask, believe that you will receive it. And I receive it mga kaigsuonan. God granted my prayer requests. Nahimo ko dito nga epektibo kauban sa akong mga maabtikon pod nga mga kauban sa missionary mga kaigsuonan.
Ang akong experience sa akong kinabuhi, hinaot nga makahatag kinig dako nga impact pod sa inyong kinabuhi ug dili mo magsayang sa kinabuhi sa oras nga gihatag sa Ginoo ninyo tungod kay ang Ginoo nagahatag og dako nga paglaom sa imong kinabuhi. You are born for a purpose and by His purpose. That's why we are here to serve and to worship Him in spirit and in truth. Thank you for sharing that wonderful experience, Kapaglaom. We hope that you might share your answered experiences to others as well. So, ang inyong mga inspiring na mga testimonies, maka-inspire sa other believers. Now, inspiring other believers is the aim of our Glow Tracks wherever they go. Mamahimo ka ng instrumento sa pag-share, pinaagi sa pagdunol sa mga pinatik. Let's watch this video. How far will this paper go if we turn it into this? You can share it to a friend, who can possibly pass it to a medical doctor who reads a lot. This can also reach the hands of a patient and his family who wants to practice healthy lifestyle. Or you can share this to your boss to lighten up his day. To a man who desires to make better choices. To a jeepney passenger whose deep thoughts are running through his head. To a child who wants to understand why her grandma passed away. To a vendor who longs to know the essence of life. To a fruit vendor who wants to share happiness. Or to a weary laborer who wants to be reminded that all our labors are not in vain. Comfort, hope, joy, love, long-suffering. These are some of the thousands of possibilities this simple piece of paper can do. Share a Glow track today. Visayan Glow is now available at the Central Visayan Conference. You may contact us and like us on Facebook. Ang Glow Tracks available both in English and Bisaya. Busa order na o i-contact ang 0995-8355-343 for Globe subscribers and 0923-641-9036 for Sun subscribers. Salamat mga kapaglaom sa pakig-uban sa sulod sa isa ka oras pakig-ambit og ampo. Kini na programa ginaabi-abi ka regardless of your gender, age, or religion. This is Kapaglaom Renan from Hope Channel Visayas nagaingon, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. There is no limit to the blessings that it is our privilege to receive. This is Kapaglaom Jason from Hope Channel Visayas, reminding everyone to let your speech be always seasoned with grace, seasoned with salt, that you may know how to answer every man. May God grant your prayers and be blessed, mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom, Pastor Lilord, from Hope Channel Visayas, nagaingon, let's pray without ceasing. Hangtod sa sunod Sabado, kami makiguban kaninyo sa pagampo. Kay dinhi sa Let's Pray Visayas, Dili ka mag-inusara sa pagampo. Happy Sabbath! Happy Sabbath. Happy Sabbath, everyone! Happy Sabbath! Happy Sabbath.